Buenas noches, damas y caballeros. Before we call it a night, meron lang tayo pahabol na vlog as we promised you this morning, and that is to discuss yung possible motive that convinced former Senator Bong Revilla to surrender. Kasi pwede naman siya tumakas dahil for sure hindi naman naging maganda yung experience niya noon sa kulungan. Although may VIP treatment siya, pero syempre nobody really wants to be jailed. Hindi naman basta-basta lang kahit sino, kahit guilty ka pa, syempre gagawin mo lahat para hindi ka makulong or hindi ka malagay sa ganyan sitwasyon, lalo na ngayon sa Payatas Jail kung saan hopefully hindi siya binigyan ng special treatment at nasa isang room siya na kung saan kasama niya yung 4 na inmates pa, nasa bunk bed sila, pagkatapos they are sharing one shower, one restroom, one toilet, and also one lababo. So that's really kaya nga humihirit pa siya na ibalik siya sa PNP Custodial Center kung saan may sariling room siya, may sala pa at air condition pa. So ang init-init diyan sa Payatas. So Quezon City. So it is very much likely na nagplano na rin siya na tumakas noon, which he can do, going by the southern back door. Pero siguro na-realize niya na mas maganda pa na harapin na lang niya ang kaso, knowing that less than 3 years na lang ang termino ni President Bongbong Marcos at kumpiyansa siya. Baka ma-elect si Sara Duterte at gagawin ni Sara yung ginawa sa kanya na ng tatay ni Sara na si former President Duterte, na ginawa pang campaign promise during the 2016 campaign. Ginawa pang campaign promise ni Duterte na ilalabas niya ito si Bong Revilla. At true enough, kahit ang lakas ng ebidensya na nagnakaw siya ng 224.5 million sa Priority Development Assistance Fund kickbacks from businesswoman Janet Lim Napoles, na yung scam nito involve actually 10 billion, pero 224.5 million napunta kay Bong Revilla. Pero still nakakuha pa siya ng acquittal in 2018 or 2 years after Duterte came into power. So no doubt gumalaw ang mga Duterte boys sa mga korte para ma-acquit siya. At saan pa kayo makikita na pinasaoli siya ng 124 million pero inakwit naman siya? Bakit pinapasaoli ang pera? Ibig sabihin, guilty. Pero bakit pinasaoli yung 124 million pero inakwit pa siya? So kaya at dahil dito, after na-acquit siya sa kasong plunder, yun, na kahit pending pa yung ilan kaso niya sa violation of the anti-graft law relating to the same offense, pero he's out on bail. Nakapag-post bail siya kasi wala na nga yung plunder. The same thing nangyari kay Enrile at saka kay Jinggoy Estrada. So kaya ganun na lang ang utang na loob nito sa mga Duterte. So ganon rin
for sure, kung mangangampanya na rin na ulit si Sara Duterte, gagawin rin niya yan. Campaign promise tulad ng ginawa ng tatay niya. At kung manalo siya, that's why we should do everything to stop Sara from winning. Otherwise, lahat ito, maka-high profile, pati mga diskaya, makakalabas ng kulungan pag nanalo si Sara Duterte. Tulad ng ginawa ng tatay niya. Panoorin nyo itong video na si Duterte during the 2016 campaign made a campaign promise talaga na pakakawalan niya si Bong Revilla. At yun nga nangyari in 2018 or 2 years after, or less than 2 years after he assumed office. So kaya you share this vlog, please share this vlog, like this vlog para mapunta ito sa inbox ng mga kababayan natin, because this is again another reason for us to work together to stop the eventual election of Sara Duterte as president. Kasi kung mahina ang kandidato ng oposisyon or magkawatak-watak sila, di panalo naman si Sara dahil solid sa kanya yung mga DDS. So panoorin natin itong Davao Mayor Rudy Duterte says he would itong Rappler news on this matter. Davao Mayor Rudy Duterte says he would give Senator Bong Revilla the right to bail if the evidence is weak. Revilla is in jail over plunder and graft charges after the pork barrel scam was exposed. Ako, you can be very sure. Lalabas yan. Lalabas yan sa prison. I cannot guarantee na yung kaso may erase sa korte. Pero I will see to it that they are also afforded the right to bail. Plunder is a non-bailable offense, but Duterte argues Revilla has not yet been proven guilty. I am not saying Revilla. They should be granted the right to bail if the evidence against them is weak. They have been detained for so long. Davao Mayor Rudy Duterte says he would give Senator Bong Revilla the right to bail if the evidence is weak. Revilla is in jail over plunder and graft charges after the pork barrel scam was exposed. Ako, you can be very sure. Lalabas yan. Lalabas yan sa prison. I cannot guarantee na yung kaso may erase sa korte. Pero I will see to it that they are also afforded the right to bail. Plunder is a non-bailable offense, but Duterte argues Na ganun nga talaga nangyari. Ganun nga talaga nangyari. So, at hanggang ngayon, hindi pa nagsaoli ni Bong Revilla yung 124 million na pinasaoli sa kanya out of the 224 million na wala sa pera ng bayan. So ngayon balik kulungan na naman siya for 90 million anomaly. So the more reason what the father did, the daughter will do, si Sara Duterte, and she will do it. Baka pati si Joel Villanueva magsusurrender na rin yan. Baka pati si Cheese Escudero, knowing mga 2 years na sila mag-aantay. Kasi syempre siguro baka natatakot rin sila. Baka hindi rin nila kaya yung ginagawa ni Bato de la Rosa na medyo rugged naman talaga. Laking Davao yan, at syempre may military training yan tulad kay Ping Lacson, at marami daw tumutulong na mga PNP officials, mga mista niya kay Bato de la Rosa, kaya hanggang ngayon hindi pa nahuli-huli. At syempre dahil palpak rin yung PNP chief natin, palpak rin yung DILG secretary, wala. Hindi pa talaga nahuli, pati si Gerald Bantag, pati si Atong Ang, so pati NBI palpak rin. So pero baka mag-surrender na lang yan si Cheese, si Jinggoy, si Villanueva, kasi
nakita na nila ano nangyari kay Arnie Teves, nakita na nila ano nangyari kay Alice Guo. Kumbaga, pag mas lalong tumataka sila papuntang abroad, mas lalong nahuli sila kasi mas magaling yung Interpol, yung International Police kaysa sa Philippine Police. Kaya siguro nakita nila di bale na kung tumakas tayo, mahirapan rin tayo. Parati patagbo-tagbo. Kung tumakas naman tayo papunta sa ibang bansa, mas lalo tayo mahuli. Sa ibang bansa kasi mas magaling ang Interpol kaysa Philippine Police at NBI at DILG. Kaya mag-surrender na lang mga yan, knowing na sa dami ng mga bubutante pa rin, baka manalo pa rin yung mga Duterte, lalo na yung kampanya nila pinopunduhan ng China, so pati yung mga vote buying, so baka manalo pa rin si Sara Duterte at kung hindi nagkaisa ang oposisyon. Kaya this is all the more reason para magsama-sama tayo to educate the voters para hindi ibenta yung boto nila at hindi madala sa mga politikong magnanakaw at mamamatay tao. Hindi madala sa mga pag-gimmick nila sa mga online ops nila. Okay? So sige, hanggang dyan na lang muna tayo sa last vlog natin for the day. Mucho imas gracias a todos. Thank you for joining me in this pre-recorded vlog and see you in my next vlog.